Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Si Boying po. Si Boying po ay umami na. Umami na po si Boying na nakipagpulong po siya, nakipagkita po siya at nakipagtulungan di umano sa ICC sa pamamagitan po ni Tonyo, ang pambansang sundalong kanin umano, at syempre po ni Torre, yung dumakip kay dating Pangulong Duterte nang walang due process. Mismo sa bibig na po ni Boying lumabas na totoo pala, lahat pala ng sinabi ng ating mga soldiers at retired Marine o sinasabing mga ex-Marine ay totoo pala lahat ng kanilang sinasabi, mga kababayan. Dahil mismo si Boying na ang nagsabi. Si Boying. Pakinggan po natin si Boying, mga kababayan. Ito po, yung kanyang pag-amin sa mga sinabi po ng ating mga ex-marine o soldiers. Umpisa na po natin ang kanyang pag-amin. Nakakahiya. Mga na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. May pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Bakit hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yun. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi ng Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth, and of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. May pag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the... Nakita niyo po mga kabayan, di po ba hudas ito, taksil ng bayan umano? DOJ secretary pa siya. Pero binaboy niya, binaliwala niya ang ating justice system. Mga kabayan, mas pinoprotektahan niya pa yung banyaga na hindi po tayo saklaw at nasasakop nito. Ibang klase po ang pamumulitika ng mga hayop na ito umano. Ito pa mga tamba, yung sinasabi niyang nabago na raw po kasi panahon. Kasi nung matitino pa yata sila nung mga araw na yon o mga panahon na yon, mga kabayan, ay hindi po nila papapasukin ang ICC. Never nilang tanggapin dahil meron tayong sariling soberenya, yung ating sovereignty. At may sarili tayong justice system. At ayaw na ayaw tanggapin ni Boying yan. Di ba? Ayaw, hindi niya papapasukin yan. Dahil umiira lang ating justice system. Hindi po ba? Pero ngayon, ano sabi ni Boying? Matagal na yan.
nung hindi pa kami namumulitika, di umano. Pakinggan po natin ulit nung mga panahon na hindi sila sinungaling. Hindi ko nilala ito para dahil Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. We continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. Hindi na tayo makikipag-usap sa kanila. Hindi natin sila kailangan sa ating bansa. Hindi natin sila gustong pumunta rito. At wag silang pupunta rito. Sapagkat ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Magkakaproblema tayo lahat. Pag ginawa nila yan, they'll be violating our law. Ang ICC kailangan niya ng mga bansa katulad ng Sudan, Somalia, Haiti, siguro sa ibang lugar sa Afghanistan, sa mga lugar na medyo magulo at walang gobyerno, doon sila pumasok. Tayong organisado ang ating gobyerno na may sistema ng justisya. Huwag na lang tayo pakialaman. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaaring ang ICC, makialam. Kasi Steve, hindi sila pwede makialam talaga rito. Sa ibang bansa, kung tingin natin ay may pagkaalangan, di mag-usap muna kami kung aalis sila. A few moments later. ma'am kung idadaan sa kung hindi na dumaan sa local courts and Hindi nga nagdaan sa local court eh. Yan po mga tambay. Magkakaproblema raw po ang ICC sa Pilipinas. Mga kabayan. Hindi pwede silang pumasok. Pero sa bahay ni Boying, pwedeng pumasok. Pwede. Mga kabayan, tanggap ni Boying. Nakita nyo po kung anong klaseng politiko ito at lingkod bayan. Si Boying. Mga kabayan, alam nyo po yung panahon ng Hapon. Parang ganun po siya umano. Yung mga may suklob na bayong. Makapili, Judas, traidor, di umano. Parang ganun po lumalabas ngayon kay Boying at sa kanyang amo. Mismong bansa mo, judicial mo, pinagtaksilan mo. Hindi po ba? Ang soberenya natin, binastos mo, pinamigay mo sa ibang lahi. Kaya po lahat ng sinabi po ni Attorney Baligod at ng ating po mga Marines, mga soldiers, totoo po na talagang politika at ginamitan pa ng buwis ng taong bayan. 100% pala dahil mismo sa bibig na ni Boying, inamin niya na po si Torre, si Trillanes at siya at ang ICC ay nag-meeting sa bahay niya sa Makati at pinagplanuhan umano ang gagawin nilang lahat sa dating Pangulong Duterte. Hindi kaya? Ito po mga tamay. Dito po sinabi ni Attorney Baligod. Totoo. medyo nalungkot ako dito. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Grabe na mga bayan. Grabe. Totoo pala lahat ang sinasabi ni Saldico
at syempre po ng mga Marines, ng mga soldiers, na sila po ang inuutusan ni Saldico para po sa pera na ibibigay po sa mga huda sa traidor ng bayan. Nakakalungkot, ano? Talagang naipagsabuatan po, pati po ang mga men in uniform, kasabwat po pala, na mag-traidor sa ating soberenya, mag-traidor sa ating judicial, maghudas sa ating bansa, ipagkalulo ang isang Pilipino dahil lang po sa kasakiman, sa kapangyarihan at pera. Pati po ang mga politiko, mga men in uniform na gamit di umano dito po sa sabwatan nila umano. Hindi po ba? Si Torre na isang pulis at mga sundalo, pati po si Anyo na isa pong sundalo rin, retired na general po 'yan. Di po ba? Mataas po 'yan. Nakatungkulan po 'yan nung magretiro po 'yan sa AFP. Brigadier General po yata 'yan. Si Anyo. Di ba? At secretary rin po 'yan ng ating national security. Di ba? Advisor po 'yan. Nakita nyo po. Nagamit po silang lahat. Lahat halos ng departamento nagamit. Di po ba? DOJ, DILG, PNP, AFP, pati National Security Advisor, pati ang ating National Defense, sila Gibo. Di po ba? Nagkaroon po ng sabwatan pala, di umano, sa ICC. Kaya pala planado nila pala ito umano. Mga kabayan, talagang walang lihim. Wala palang lihim. Lalong-lalo pong masama at mabaho. Sisingaw at sisingaw. Dahil mismo si Saldico ang nagpatotoo ngayon. Si Saldico ang nagpapatotoo dahil sa kanya nanggagaling lahat ng budget sa mga kilos at galaw nila. Dahil hindi naman po kikilos yan yung pambansang sundalong kanin umano. Hindi kikilos yan nang walang pera di umano. At tinatawag din pong pambansang asong ulul yan umano. Hindi kikilos yan. Kaya pala lahat ng mga inimbestigahan ng ICC na kumbidado nila at naipagsabuatan pala sila ay diretso pa sa bahay ni Boying na hindi papapasukin, ang ICC hindi kakausapin, at tayo po ay lalabag sa ating saligang batas. Hindi po pwede. Lalabagin natin ang ating saligang batas. Pero pagdating kay Boying, dahil sanay na sanay po sa bend the law at break the law, hindi kaya. Yan po ang kanyang motto. Bend the law, break the law, umano. Nakakalungkot. Meron tayong mga taong gobyerno na mga taksil at hudas sa bayan, umano. Mas tiwala na doon ang katapatan nila sa ICC. Ibang klase. Katapatan mo sa ICC, tapos sasabihin mo para protektahan ang mga testigo. DOJ ka? Kayo ang nasa kapangyarihan? Ano magagawa ng isang Duterte na wala sa kapangyarihan? At may edad na, hirap nang maglakad para manganib ang buhay na sinasabi nyo. Kitagal-tagal nyo na nga binibintang yan. Presidente pa lang siya. Binibintang nyo na yan. Tumatakbo pa nga lang siyang presidente. Binibintang nyo na yan. May nangyari po ba sa mga testigo? Namatay ba? Hindi po ba sinungaling itong hayop na ito umano? Nangangampanya pa lang si dating Pangulong Duterte. Meron na lang lumabas na mga ebidensya, sinasabi nila testigo. Di po ba sila Las Cañas, sila Mato Bato, namatay ba? At yung sinasabi nila mga testigo, namatay ba? Yung mga hawak ni Trillanes, na yun yung pinipresenta daw sa ICC, nagkamatay ba yan? Hindi po ba mga sinungaling itong mga hayop na ito, umano? Mamamatay ba yon? Sila'y nasa kapangyarihan at sila namumulitika? Dapat daw po protektahan. Protektahan. Kaya kailangan dalhin sa ICC. Hindi po ba mga hindot na ito? Samantalang yung pinresinta nilang testigo ay nasa Pilipinas. Ginastusan pa yata ng buwis ng taong bayan para makarating sa ICC. Tapos sasabihin mo, puprotektahan. Delikado sa Pilipinas. Kailangan protektahan. Kailangan dalhin sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Hindi ba puro kasinungalingan? Hindi kaya?
Kaya mga kababayan, nakakalungkot lang po. Nagamit po lahat sila. Ano pa ang asahan natin sa mga men in uniform? Kung yung mga general natin nagagamit sa ganitong pagtataksil, pagtetraidor sa ating soberenya, sa ating bansa, sa ating judicial, sila mismo na dapat ay pumoprotekta sa ating soberenya at pinoprotektahan ng isang Pilipino na hindi po makuha ng banyaga. Di po ba talagang napakahudas at mga traidor ang mga taong ito umano? Dahil sila na mismo nagdala. Hindi po kinuha yan, dinala nila. Hindi po ba mga taksil at mga hudas? Sila mismo ang nagdadala sa Pilipino para hindi na makabalik at parang hayop ang ginawa nila sa dating Pangulo. Kaya nga nagrereklamo pamilya Duterte dahil wala na po silang binigay na suporta. Ginawa na po nilang parang hayop na pinamigay ang dating Pangulo. Wala na pong binibigay daw pong suporta sa dating Pangulo. Nakita niyo po puro kahayupan ng mga hayop na ito umano. Mga kababayan. Tapos wala po tayong makuwang simpatsya. Parang wala po tayong nakikita. Mga kababayan, nakikitang pagkakamali na ginawa ng gobyerno ngayon ang ating mga men in uniform. Hindi naman po lahat. Dahil meron po tayong makabayan at may paninindigan na mga ex-marine at soldiers. Hindi naman lahat. Pero karamihan po ng nakinabang. Nakinabang po sa maleta. Yan po. Matataas na opisyal pa yata yan. Mga nakinabang. Kaya po ang nangyayari sa ating bansa, takipan. Protektado sila lahat ng matataas. Mga general ang mga hayop na ito. At pilit po nila sinisiraan kung ano po ang ginagawa nila kay Gutesa para pahinain, sirain ang kredibilidad. Ganon din po ngayon ang ginagawa nila sa 18 soldiers. Pilit po nilang sinisiraan ang kredibilidad at kung ano-ano po ang ginagawa nilang pamamaraan para po masira ito. Gamit pa ang mga bayaran, media, social media, mga bayaran umano. Gamit na gamit po nilang lahat dahil po sa maleta. Hindi po ba mga kababayan? Sino pa asahan natin pagka ganitong sitwasyon? Yung mismo na makakatulong sa ating mga men in uniform, sangkot, general, National Security Advisor, diba? AFP, magkakasabwat pala. Unbelievable. Kaya nga po nangyayari sa ating bansa kung sino pa yung nagpapatotoo at tumatayong testigo ay siya pang nagigipit at napapasama. Pero yung mga magnanakaw at masasamang tao ngayon sa ating bansa ay napapabuti pa. Unbelievable. Ganyan po kasama ang gobyerno natin ngayon. Lalong-lalo nung mabigyan sila ng kapangyarihan at nakabalik sa pwesto ang mga hayop na yan. Yan po mga kabayan ang ating komento sa mga taksil at hudas ng bayan umano. Nagsama-sama po ang mga hudas at taksil ng ating bayan di umano. Napakasarap po ipatapon ito umano sa West Philippine Sea. Yung mga tao na yan, unbelievable. Lahat pala gagawin nila dahil lang po ayaw nilang pagandahin, ibangon ang ating bansa at ayaw nilang pabutihin ang mamamayang Pilipino na naghihirap. Puro pang sariling interest lamang pala. Ginagamit pa ang dayuhan, mga kababayan, itong mga hudas na ito. Thank you po mga kababayan sa mga nagusto po natin tambahin mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy na nagsusubscribe sa inyong lingkod. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Balance Vision TV, kay Eric Hershaw ng Canada, ako si Pilam, Ani Jo, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan.
Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan. Tayo po yung magsama-sama. Ang ating pong buong sambahanan at ang ating pong mga ex-soldiers o ex-marine at ang pamilya Duterte, lahat po sana tayo maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Tiis-tiis lang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!